Nakakaramdam si Tera ng hindi pangkaraniwang gutom tuwing pagkagat ng dilim. Call center agency at pagdating ng alas 12 ng hating gabi, nahihirapan siyang kontrolin ng kanyang pagnanais na makatikim ng pagkain kahit dati namang sanay siyang nagdidyeta. Naiisip niyang pagkain ng mga kapal na piraso ng karne o kaya ay isang buong manok. Dahil doon nawawala ang konsentrasyon niya at nagkakapalpak-palpak ang trabaho niya. Hindi naman siya dating ganun. Tumakaw lang siya dahil kay Winston. Isa itong businessman na nakilala niya sa isa sa mga night out nilang magkakabarkada pagkatapos ng shift nila sa call center. Nagkasundo agad sila at bago natapos ang isang linggo, dinadala na niya ito sa inuupahan niyang studio-type apartment malapit sa pinagtatrabuhuhan niya sa Libis. Nagsiselebrate sila ng kanilang second monthsary nang dalhin siya nito sa isang lumang bahay sa Fresco. Dahil nakainom na rin siya, hindi niya gaanong pinansin na tila namumutla at nanggigigil sa kanya ang mga bisitang naroroon din. May isang silid sa itaas ng bahay na ayaw siyang papasukin ni Winston. Ngunit nang languna siya sa alak, ay naramdaman niya na dinala siya ni Winston sa kwartong ayaw nitong pasukin niya. Naamoy niya ang lansa ng kwarto. Sa nanlalabong diwa ay nakita niyang may pinagkakaguluhan sa isang mahabang mesa ang mga bisita na nasa kwarto. Dumulog ang kanyang nobyo sa mesa. Pinaupo siya nito at pinaghintay. Maya-maya pa ay tumayo siya at nilapitan si Winston. Nagpaalam siya rito na magsi-CR. Nakatulog siya sa banyo. Umaga na siya nagising. Nagtaka siya nang makita niyang may natuyong dugo sa kanyang bibig at kaliwang kamay. Nang tanongin niya si Winston tungkol doon, tumawa lang ito at sinabing baka may nagtrip lang sa kanya habang natutulog siya. Ipinagkibit balikat na lang niya iyon at sabay silang naligo. Paglabas nila ng banyo, ay sinabi niyang nagugutom siya. Hinainan siya nito ng pagkain. Tatanggi sana siya nang makita niya ang itsura ng baboy. Nangingitim iyon at hindi maganda ang amoy, pero ipinagpilitan niyon sa kanya ni Winston. Napilitan siyang kumuha ng isa sa kakinagatan. Sa pagtataka niya, imbes na masuka, nalinam naman siya sa karne. Kumuha pa uli siya niyon. Busog na busog siya pagkatapos. Imbis na ihatid na siya pa uwi nito, ay nanatili pa sila roon. Nakatulugan niya ito habang naglalaro ito ng baraha. Nang magising siya, nakahiga na siya sa kama ng kanyang apartment at nag-iisa. Latag na ang dilim at nagsimula ng maghanda si Terry sa pagpasok. Pakiramdam niya ay buhay na buhay ang kanyang dugo. Hindi tulad dati na tamad siya. Hanggang sa makaramdam siya ng gutom, hindi niya matiis iyon. At habang lumalalim ang gabi, pinagpapawisan siya ng malamig at naglalaway siya. Hanggang sa hindi na siya nakatiis, nagtungo siya sa kantin at bumili ng maraming pagkain. Parang sasabog na sa kabusugan ng kanyang tiyan pagkatapos kainin lahat ng binili niya, ngunit parang hindi siya nasisiyahan. Pauwi siya kinaumagahan nang makaramdam siya ng sobrang pagkatakam sa karne. Nakakaramdam din siya ng pamimigat ng kanyang katawan. Halos hindi niya maidilat ang talukap ng mga mata. Pagdating sa bahay, kahit gutom, pinili niyang matulog muna dahil hindi niya malabanan ng matinding antok. Parang silaw na silaw rin siya sa sikat ng araw, kaya isinara niya ang lahat ng bintana at blind sa kanyang silid saka natulog. Hapon na nang magising siya, agad niyang naramdaman ang matinding gutom. Nagmamadali siyang naligo at umalis para bumili ng 2 litsyong manok. Pagdating sa bahay ay parang hayok na agad niyang nilantakan ng mga iyon. Nang maubos niya ang mga manok, napawi lang ng konti ang kanyang gutom. Pakiramdam niya ay mayroong mas masarap pa kaysa sa litsyong manok na kauubos lang niya. May hinahanap ang kanyang planlasa na alam niyang minsan niyang natikman. Minsan nagising si Tiara na matinding-matindi ang nararamdamang pagkagutom. Nanginginig na nagtungo siya sa kusina, pero na-frustrate siya dahil walang lutong pagkain. Nakalimutan niyang magluto pag uwi, dala ng matinding antok. Kinuha niya sa rep ang ibinabad niyang malaking hiwa ng karne ng baboy at inilagay sa microwave. Ngunit hindi pa man gaanong naluluto ang karne, ay hinango na niya iyon at kinain. Matigas pa ang karne pero bumao ng kanyang mga ngipin doon, kaya nagawa niyang pirasuhin iyon. Napangiti siya. Nagustuhan niya ang manamis-namis na lasa ng hilaw na karne. Di hamak na mas masarap iyon kaysa sa lutong karne. Mabilis na naubos niya iyon. Tumutulo pa ang dugo ng kanyang kinain sa bibig niya, ngunit wala siyang pakialam.
Tumayo siya at saka naghugas ng bibig. Bumalik siya sa kama at natulog uli. Paggising uli niya, hindi na siya nag-abalang lutuin ng manok na kakainin. Naupo siya sa mesa sa takam na kinagat nang tumutulis niya ang mga ngipin ng peraso ng manok. Napansin niyang tumutulis ang mga ngipin niya kapag nakakaramdam siya ng matinding gutom. Mula noon, hindi na niya niluluto ang karneng kinakain. Natanto kasi niyang kapag hilaw na karne ang kanyang kinakain, ay mas matagal bago siya muling makaramdam ng gutom. Nagsimulang maging normal uli ang takbo ng kanyang buhay dahil hindi na napupuno ng isipin sa pagkain ng kanyang utak. 3:00 ng madaling araw nang lumabas si Tierra mula sa kanyang ship. Isang linggo nang gano'n ang schedule niya at naiirita siya dahil nahihirapan siyang mag-adjust sa kanyang pagkain. Tulad ng araw na iyon, gutom na siya at alam niyang wala siyang aabutang pagkain sa kanyang apartment. Sarado pa ang talipapa sa kanila, kaya wala siyang mabibilhan ng sariwang karne. Nasa bus siya pa uwi nang mag-ingay ang kanyang tiyan. Hindi na siya nag-isip at pumara siya upang bumaba. Naglakad siya sa dilim. Basang-basa ng laway ang kanyang blouse dahil sa sobrang pagkatakam. Habang naglalakad ay walang laman ang kanyang isip, kundi ang malilamnam na lasa ng sariwang karne. Hanggang sa madaanan niya ang mga nakakahilerang natutulog na pulubi sa gilid ng kalsada. Natuon ang atensyon niya sa isang sanggol na sa tansya niya ay wala pang 1 taong gulang. Hindi niya malis ang tingin niya rito. Maingat siyang lumapit sa sanggol. Naamoy niya ang matamis na balat nito na lalong nagpatakam sa kanya. Hindi na nag-isip, mabilis na kinuha niya ang sanggol. Mabilis siyang tumakbo. Nang makakita siya ng bakanteng lote, tumakbo siya ron at nagtago sa matataas na damo. Tila wala sa sarili katantuan na dinakma niya ang sanggol at kinagat sa leeg. Nang malasahan niya ang init ng dugong umagos mula sa leeg nito, napapikit siya. Natagpuan na niya ang lasa na kanyang hinahanap. Pagkaraan ng 6 na buwan, nakangiting tinanggap ni Tierra ang cash bonus niya dahil sa kanyang perfect attendance and punctuality sa mga nakaraang buwan. Sigurado rin siyang malaki ang increase ng kanyang sweldo dahil maganda ang kanyang performance sa trabaho. Tinanggihan niya ang alok ng kanyang maging quality assurance officer. Masyado kasing maraming responsibilidad at masisira ang kanyang lifestyle kapag kinailangan nasa opisina siya ng mas mahabang oras. Pagkatapos ng kanyang shift, payapa siya nakaupo sa bus habang papauwi. Mula nang ang kainin niya yung pagkain na natuklasan siyang nais niya. Hindi na tumitindi ang gutom niya sa buong araw. Nabubusog na siya at sa gabi na lamang nakakaramdam ng kalam ng sikmura. Bumili siya ng maliit na freezer na may susi at doon na siya nag-iimbak ng kanyang pagkain. Ang matinding antok niya ay nakokontrol na rin niya. Nakakalabas na siya sa tanghali at hapon para maghanap ng pagkain. Isang malaking sports bag ang dala niya para paglagyan ng kanyang mabibiktima. Minsan mabilis siyang nakakakuha ng makakain. At kung suswertehin ay 2 ang naiiuwi niya na iniimbak niya sa freezer. Minsan naman ay matagal bago siya makakuha. Wala na rin siyang pinipiling lugar na pinagkukuhanan ng kanyang pagkain. Minsan sa mall, minsan sa kalsada habang naglalakad siya. Pero mas madali siyang makakuha sa mga depressed area kung saan nagkalat ang mga sanggol na kay lambot ng laman at kay tamis ng lasa. Minsan pumasok sa isip niya kung paano nangyari sa kanya iyon. Si Winston lang naisip niyang susi at nakakaalam kung bakit siya nagkaganito. Ngunit hindi na niya nakita si Winston pagkatapos siyang dalhin ito sa lumang bahay. Hindi naman siya nagsisisi nagkaganon siya. Kung hindi nangyari yun ay hindi sana niya matitikman ang pinakamasarap na pagkain sa balat ng lupa. Hindi rin niya maiwasang isipin na sana ay natatanda niya kung saan siya dinala noon ni Winston para magkaroon sa siya ng pagkakataong makasalamuha ang mga tulad niya. Sigurado siyang pugad ng mga katulad niyang lumang bahay na pinagdalhan nito sa kanya. Nagliligpit na siya ng pinagkainan at maliligo na sana nang may kumatok sa pintuan. Tierra, napangiti siya nang marinig ang boses ni Winston. Agad na binuksan niya ang pinto. Nagtama ang mga tingin nila ng lalaki. Buhay ka pa? Ngumiti ito sa kanya. Marami kang dapat sagutin, Winston. Ngumiti ito nang makita ang matatalim niyang mga ngiping hindi pa bumabalik sa normal. Akala ko hindi mo kinaya. Pagkasara ng pinto, nasasabik na yumakap si Rito at walang pangingiming ginawaran niya ito ng halik para matighaw ang isa pang gutom na namumuo sa kanyang kaibuturan. Ngayong nagbalik na ang lalaki, alam niyang marami itong masasagot ng mga katanungan niya. Alam niyang marami itong alam sa bago niyang pagkatao. Ngunit makapaghihintay ang mga niya.